Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto niyo ba lumipat dito? Para may katabi kayo. Halika kayo. Tayo isang malaking pamilya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, na-miss kita. Okay. Meanwhile kasi, meron lang po tayo ongoing Holy Spirit encounter as you all know. Kaya, ayan, isinantabi muna natin yung ating mga delegates. Sabi natin, hello delegates. At sige po, as even we were shortened for our service today, I believe that the power of the Lord cannot be limited. Amen. Hindi ho malilimitahan ang pagkilos ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi malilimitahan ang kapangyarihan ng Lord sa buhay mo. Amen? Amen. So thank you po worship team. Thank you everyone. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Tunay na itinalaga mo para sa amin at kami nananampalataya na higit pa sa aming kaisipan, higit sa aming naunawa ng aming puso ang nakahanda sa bawat isa sa amin. Thank you for the empowerment of the Holy Spirit. And thank you for the glorious encounter na biyaya mo po sa amin. To God be all the glory, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Ilan ang masaya? Say, praise the Lord. Ay, yung masaya pumapalakpak kay Lord. Yan ang Una, gusto ko magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang pagsama sa atin. Pangalawa, sa lahat ng ating pastors, mula po kay Bishop Ted, Pastora Lily, Pastor Don, at sa lahat ng ating mga discipler. Nasa na yung mga discipler? Hanapin nyo nga. Okay. So, praise God. Palakpakan natin ang buhay ng mga discipler na nag-push sa ating mga disciple. Ngayon, alam nyo na ang gagawin nyo, pasasalamatan nyo yung disciple nyo. Sabi mo, thank you for pushing me. Amen? Amen. Tama ba? O ayaw nyo? Ay, hindi pa ho sila lumalabas. Gusto nang yakapin. Yung iba kasing disciple, hindi po nakasama as worker. Amen? Dahil masyadong naging marami tayong pinagpilian na lugar at nalimitahan yung ating preparation because medyo na late din ang confirmation. But again, as mentioned, the power of the Lord cannot be limited. So kaya naman, we believe yung intercession nyo, yung pagsama nyo sa amin, and yung mga, every time na nagmi-meeting tayo, ayan, so kaya mahalaga yung ating mga meetings, doon natin na pag-uusapan ang lahat ng mga ginagawa natin sa loob ng church. Kaya thank God sa inyong mga buhay, salamat sa inyong mga suporta sa panalangin, and most especially, salamat sa delegates ng HSER Batch 12. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanilang buhay. So, kanina habang tayo nagpe-praise and worship, sabi ko, Lord, here we are worshiping you. Naiyak ako kasi parang hanggat maaari ayaw namin silang pauwiin. Sabi ko dati, sa batch ng 1 to 11, lagi kong sinasabi dun sa mga delegates na alam nyo, hindi nyo gugustuhin umuwi. Kasi kung pwede lang na magstay tayo dun sa encounter. Sabi nga nila, pwede pa po isang araw. Sabi ko, pwede pa, basta magbayad kayo. Maglilib pa daw sila ng isang araw. Wala. Naglib ka na, magbabayad ka pa, pwede. Amen. Basta para kay Lord. Amen. Amen. Ngayon, kanina, ibang impression ng Lord sa akin. Sabi ko, Lord, parang ayoko silang pauwiin. Parang ako ngayon yung ayaw magpauwi sa kanila. Kasi makikita mo ngayon ang mundo. Ang daming challenge talaga pag nasa labas ka ng mundo. Pero sabi ng Holy Spirit sa akin, hindi ikaw ang kanilang Panginoon. Amen. I am their Lord, sabi ng Panginoon. Jesus. Kaya, sige na, umuwi na kayo mamaya. Pero siguro ganun talaga yung pag alam mo kung ano yung kakaharapin nila.
Pero kaya nga sabi ko, Lord, I entrust to you. Nagtitiwala ako sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi minsan, kahit na magkakasama po tayo, ito naman ang kanyang sinabi na kahit magkakasama tayo, pwede pa rin tayong gumawa ng kahit na magkakatabi lang tayo ng something na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya talagang ang encounter, ang pagiging buhay Kristiyano po is always between you and God. Amen? Kaya pasalamatan mo yung katabi mo, nagpapasalamat ako sa buhay mo. You are always with me and encouraging me. Amen? So, let me start with a verse for today. Ang babasahin po natin will be in Genesis chapter 1, verses 1 to 3. Pwede po tayo magsitayo. Okay, at sabi po ng salita ng Panginoon, sa pinag-uusapan natin sa buwan ng July ay liwanag. Sabihin natin liwanag. Sabi mo sa katabi mo, may nagniningning sa'yo. Alin yun? Ang liwanag ng Panginoong Hesukristo. Genesis 1, verses 1 to 3. 1, 2, 3. Okay, ready? 1, 2, 3. In the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Verse 3. And God said, And there was light. Amen. Palakpakan natin ang Lord sa kanyang salita. Sabihin mo sa katabi mo, and God said, And God said, let there be light. Let there be light. And there was light. And there was light. Amen. Sige po, makakaupo na tayo. So ang ating pong title for today is Light Out of Darkness. Sino na dito yung maninisid? Ano, tama ba? Yung diver. Diyos ko naman, parehas lang yon. Parehas lang yung diver at saka yung... Ano pa, may iba pang tawag na wala na, diba? Di ba yung diver, tumatalon siya tapos pumupunta siya sa deep ng tubig, ng dagat. Amen? At sa ilalim ba, meron kayang ilaw sa ilalim ng dagat? Naisip nyo na yon? Wala. Sino naman nakapunta na sa ilalim? May ilaw ba, anak? Wala, di ba? Wala ho liwanag doon. Pero nasan ang liwanag? Saan mo makikita liwanag? Pag tumingin ka sa taas, may liwanag. Tama? Pwede mo makikita kung... Kaya nga, pag walang makita liwanag, ibig sabihin gabi yun. Gabi ka nag-dive. Baka umaga ka nag-dive. Wala eh. Pero meron din yung liwanag ng buwan. Ano pang gusto ko ipaalam dito? Sabi ng salita ng Diyos, sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At pangalawang verse, yung thou earth was without form. Wala pang Burj Khalifa. Amen. Amen, sisi. Wala pa talaga. Then, anong nangyari? Darkness was over the surface of the deep. Even dun sa pinakamalalim, sa pinakaibabaw, mayroong kabuuang darkness. And the Spirit of God was hovering over the waters. Yun ang meron, yung Espiritu ng Panginoon. And next verse, anong nangyari? At nang sinabi ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, sinabi ng Diyos, let there be light, nagkaroon ng liwanag. Ano pong ibig sabihin nito? So kapag nga daw po tayo ay nag-dive sa ilalim ng dagat, wala kang makikitang liwanag doon kasi yun ang pagkakalikha ng Diyos. Amen? There was no light. Darkness was upon the face of the deep. And the whole earth was in darkness. And the light that was above the water, and the darkness that is there, even up to above
the water. Ang meron lang ay Espiritu ng Diyos. Amen. Sabihin mo, may Holy Spirit ka ba? Tingnan natin ang 2 Corinthians 4:6. Dahil ito naman ang ginawa ng Diyos. So yun yung formation noon. Walang liwanag. Total darkness. Sige, basahin natin. 1, 2, 3. For God who said, let light shine out of darkness, may this light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Okay, so ano po ang nangyari nang sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. So paano nagkaroon ng liwanag? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, nagliliwanag ka. Nang kinuman ng Diyos, hindi niya po nilikha hindi siya kumawa. Hindi siya nag-form, hindi siya nagluto ng liwanag. Tama? Ang ginawa niya, sinalita niya, na let there be light, kinuman niya, yung light ay mag-shine. Again, God, sabi niya doon, let the light shine out of darkness. So yung light, hindi natin alam kung puti na talaga siya. But when God said, let the light shine out of darkness, siya din yung Diyos na nagsabi na yung light ay mag-shine sa ating puso. Kasi pala, ang puso pala ng tao ay napuno din ng darkness. Di ba ito, parang kung titingnan natin, in the form of illustration, yung earth was full of darkness. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, earth ka pala. Ito, earth yan. Galing to sa earth. Kaya, hindi ko sinabi maitim. Nag-swimming sila kanina. Sabi ko kay Kuya Nelbert, parang umitim ka. Sabi niya, ay, matagal na pala daw yun. Ay, hindi ko pa nakita si Kuya Rene nun eh. Namumula si Kuya Rene, nag-swimming ka ba? Namula. So yung Diyos na nag-command ng light na magliwanag sa mundo, ay kinuman din niya yung light na magliwanag sa puso ng tao. Amen. So the light, sabi ni Pastor Chris, yung light daw didn't come from heaven. And it didn't come also from the deep. Amen. The light cannot come also, the light didn't come out of God because there is no darkness in God. The light came out of the darkness. Hindi pwedeng magkaroon ng darkness ang Diyos because He is light. Amen? So kaya nung kaniman niya, saan nagkaroon ng light? It comes out of that darkness. So mula sa darkness, nang sinabi ng Diyos, let there be light, from the darkness, lumabas yung liwanag. Amen. Kaya po yung salita ng Diyos na naririnig natin, sa buhay natin, kapag narinig mo yung Word of God, nagkakaroon ng liwanag ang buhay mo. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, nakarinig ka ba ng Word of God? So that's how the Lord create that's how yung ating buhay ngayon ay nagkaroon ng liwanag. Yung pong mundo, kung titingnan natin, sa pagkakalikha ng Diyos, hindi naman niya nilikha yung maging masama. Hindi niya po nilikha maging masama. But there is darkness. Amen. Meron ng darkness. At para hindi manatiling madilim ang buhay mo, kinuman ng Diyos na magkaroon ng liwanag. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung nadidiliman ka ngayon, bili ka ng ilaw. Solar power. Yan po ang ginawa ng Diyos. Kaya minsan sa buhay natin, nakala mo,
Di ba, madalas po kasi tayo noon, lalo na mga bagong Kristiyano, we are always asking that God to do something in our lives. Wala naman pong masama doon. Talaga namang ang Diyos gusto niyang gumawa ng mabuting bagay sa atin. Kaya lang, may itinuturo pala ang Panginoon kung paano mo ito mapapaganda. Amen. Amen. Hindi lamang pala palaging kailangang hihingi ka. But you need also the power of the Word of God o yung power of confession ay pinagkaloob sa atin para i-exercise mo. Eh bakit ba puro pangit yung nangyayari sa buhay natin? Kasi minsan yun yung alam natin. Tama po ba? Merong nung isang araw, nandun kami sa office, nagkasunog. Kita ko nasusunog ang Jebel Ali, yung tapat namin. Chemical plant po kami. Mga chemical. May gas din kami, may petrol. Kung pwede nga lang mag-uwi ng petrol, uuwian ko lahat ng may sasakyan. Tapos yung unang lumabas, maitim na usok. Maitim na usok, tapos maya-maya nagliliab na ang apoy. Sabi nung pa ako, lumabas ka na ng opisina. Sabi ko, Lord, tatakbo po ba ako? Nagmi-meeting kami. Dinestra ko yung meeting. Sabi ko, there's a fire outside. Sinilip nila. Yeah, there's a fire. Yung bisita namin, medyo natakot, mga auditor. Sabi niya, kailangan na ba nating lumikas? Sabi nilang ganun. Aba, matindi yung boss ko, sabi ni Suresh. No, hindi. Safe tayo dito, sabi niya. Sabi niya, bakit? Ito, yun daw, aming building is fully secured. Wow, parang hindi masusunog Sabi ko, wow, high-tech. Ganyan na yung technology, sabi niya. Pag daw yung apoy malapit na, yung aming building is surrounded by sprinkle. So kapag, sprinkle lang pala. But look at this. The building is surrounded with a sprinkle of water. So kapag nare-receive na yung heat or some level of heat, it will start automatically to sprinkle the water. Meron din kaming fire tank doon. Then, kapag meron kaming mga tangke ganyan, punong-puno po ng chemical yon. At kapag kayong heat, level ng heat, ay tumama na din doon sa ng mga tangke. Yung tangke naman surrounded by foam. Na una, foam. And then parang may airbag. Ganon niya ipoprotect yung tangke. Kaya sabi nila, kahit nasusunog na pala yung paligid, di pala kami aalis. Nandun lang kami. Pero anong una? Ang sinabi ng Panginoon po, para sa akin, ni-reveal ng Diyos sa akin that day. Kapag ka lumalapit pala, si Satanas sa buhay natin, kasi Satanas lang naman ang manggugulo sa'yo eh. Ang Holy Spirit is hovering around your life. Amen? Talo pa niya yung sprinkle na ilalabas ng building para hindi ka masunog. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya yung alam niyo yung mga temptation, po lumalapit pa lang, minsan may mga nagre-report, negative report, pastora, ganto. Sprinkle muna ako ng Holy Spirit. Sabi ko, ang dami ko na pong isipin, huwag niyo nang dagdagan. Samahan niyo na lang akong manalangin. Kaya sabi mo sa katabi mo, we intercede always. Kasi marami talaga tayong maririnig, pero ang Lord palaging mangungusap sa atin. Amen. Ang kailangan, alam mo kung ano yung nilalakaran mo at kilala mo kung sino ang sinusunod mo. Kaya mahalaga na nandun ka sa liwanag. Kasi ang sino man na gusto na nasa liwanag, nag-i-stay yan sa liwanag, hindi yan palayo-layo. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-stay ka kay Lord. Wala na pong iba na masarap. Ito nga, may ilaw ba to? May light ito, anak. Ano na to, pundido na. Ayan, may ilaw. Kaya masarap po na sa bahay, kulay puti yung ilaw. Kita lahat ng kalat. Pero pag ayaw makita yung kalat, papatayin mo muna.
Pero ano pa ibig sabihin dito? Ganun po pala ang Diyos sa buhay natin. Yung Holy Spirit, inaalagaan niya tayo over the power of darkness. Amen. Iingatan ka ng banal na Espiritu. Kaya di ba yung buhay natin, akala mo darkness, wala kang makitang pag-asa. Sino dito yung wala pang trabaho? Kapag pala wala kang nakikita, di ba, darkness yon. Ulit. Pag wala ka pong nakikita, darkness, yung pikit mo mata mo, tingnan mo kung may makikita ka. Ibig sabihin, when there is darkness, you need the light. So kaya, paano magkakaroon ng liwanag? Yung itinuturo ng Diyos sa atin, when there is darkness in your life, you speak out the light. Say it and it will be there. Hanggat hindi mo nakikita, huwag kang titigil. Kasi kailangan may makita ka. Amen? Ganyan ang Diyos ang gusto niya. Pag sinabi niya, kailangan makikita mo. Kaya kung hindi pa nagmamanifest yung mga bagay na gusto mong makita sa buhay mo, hindi pa nangyayari yung mga bagay na gusto mong nangyayari sa'yo, just keep on saying it. Keep on talking about it. Ang problema sa tao, ayaw niyang gamitin ang kapangyarihan na binigay ng Diyos sa kanya. Ang gusto niya lang umiyak kay Lord na para bang, Lord, kasalanan mo ito pag hindi ito nangyari sa buhay ko. Sinabi na ng Diyos, paano mangyayari sa'yo yan? Sinabi na ng Panginoon, paano gaganda ang buhay mo? Minsan tamad lang tayo. Sino sa katabi mo, sipag-sipagan mo. Hindi nga mahirap pinagagawa ng Diyos eh. Pinasasabi niya lang sa'yo. Pinasasalita niya lang sa'yo. You just declare it. At the more na nagiging negatibo, the more na dun mabubuo ang faith mo. Nakita mo nagugulo pamilya mo, huwag kang pumayag na, sige lang, magulo na. Magulo na rin lang na, maguluhin na natin. Ikaw ang liwanag ng pamilya mo. Ikaw ang liwanag ng community. Huwag na tayong sumama doon sa ang daladalay darkness. You know already what are the things that is of God. At kung hindi ka pa sanay sa ganon, kaya nga meron tayong mga discipler, meron kayong mga life group, ang daming dinedesign nyo ng church para lamang sa ating lahat. Huwag kang lalayo doon. Kaya nga sila po, ayaw ko talagang pauwiin. Kaya lang wala akong pang-hotel sa kanila. Kasi alam natin kung anong sasalubungin nila. Para kung isang nanay na parang pag alaw mo na silang lumabas, babalik kaya sila. Pero sabi ng Lord, I will take care of them. Wala kang dapat ikatakot. That's why today, kaya naman po yung sinorder natin, we want to seal the freedom that they receive today with the sanctification of the Holy Spirit. Because it is not us, hindi yung mga guides, hindi mga disciple. It is the Lord who is taking care of us. Kaya lang, alam po natin kung ano nga ang kakaharapin sa mundo. Pero mas kilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Amen. You believe in God. You entrust in God. And kung di man tayo nakasama sa batch 12, please intercede. Please speak blessing. We need prayers as well. Huwag na nating dagdagan kung ano pa man yung pwedeng gawin ng kaaway sa buhay ng lahat. Hindi lang during encounter. Sa buhay ng bawat miyembro ng pamilya natin. Sabi mo sa katabi mo, magmula ngayon, hindi ka na makakarinig sa akin ng negative words. In Jesus' name, there will always be light. Again, kung hindi pa tayo marunong, hanapin mo kung saan ka lalago. Piliin mo yung mga taong tutulong sa'yo para
kasi ang dami namin testimony, kaya talaga masarap. Pero isa kasi nino-normalize na lang ng mundo. Nino-normalize na lang yung mga kasalanan ng mundo. Kaya minsan kala mo yung ginagawa mo tama, pero mali na pala. Kasi ngayon na yung nakakagisnan natin. But God is here to give light. The Word of God always enlighten us. Kaya huwag kang lalayo sa salita ng Diyos. Yan na lang ang liwanag ng buhay mo. Yan na lang ang lagi madadirect sa'yo. Time will come. We are not always telling you para matakot kayo. But time will come that even yung mga services ipapatigil. Even mga Bible ipapatigil yan. Time will come. And that is the most terrible times of the day. Yun yung araw na hindi mo gugustuhin mabuhay, sabi ng salita ng Diyos. Mas pipiliin mong mamatay dahil sa hirap na yung kakaharapin, pero hindi ka mamamatay. Huwag nating hayaan na umabot tayo sa ganung stage ng buhay natin. Pagdating ng rapture,